Okay? At ang usually gumagamit ng mga incense, lalo na sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ay walang iba kung hindi mga saserdote at mga pari. They bring the prayer of the people by lighting an incense. At yan po ay winawagay niya sa paligid ng templo. Okay? Yung pong nagpapasunog ng nagbibigay ng mga tupa. Okay? Yan po habang sinusunog yan, may insenso sila dyan. Bakit insenso ang kanilang naisip na ibigay? Pwede naman siguro pagkatapos nating ibigay ang gold, ibigay natin ang mga precious gems. Pwede naman, di ba? Mayaman naman sila eh. Okay? Bakit insenso? Sabi ko nga po sa inyo, because it has a message. Okay? First, sabi di ba, ang gold, sinasabi nila, Jesus, you are our King. And incense signifies the message, Jesus, you are our priest. Okay? Sinasabi nilang, alam po ninyo kung bakit priest Jesus Christ para sa kanila? Ang propeta, mensahero ng Diyos sa tao. Ang priest o ang pare ay mensahero ng tao sa Diyos. Okay? And si Jesus Christ, alam nila, si Jesus Christ ay pinapunta rito ng Diyos Ama upang maging maranasan niya kung ano ang paghihirap ng tao, maunawaan niyang mabuti at ipaunawa sa mga tao na ang Diyos kaya kayong unawain, naiintindihan ng inyong nararamdaman sapagkat siya ay nabuhay at nakaranas din ng gutom, ng uhaw, ng pagod, okay, sa mundong ito. Kaya nauunawaan niya kayo. Kaya siya ngayon ang may karapatang maging mediator between man and God. Kaya naunawaan nila sa pagbabasa nila ng Biblia na Jesus, ang insensong ito, ay nagpapakilala na ikaw ay hindi namin aming hari kung hindi ikaw din ang aming mediator sa Diyos. You are our priest. Kaya binigyan nila si Jesus Christ ng insenso. Are you here? Amen. Sabi ko nga po sa inyo, those gifts are well-studied gifts. It has message. It's coded. Na kung hindi natin talaga pag-aaralang mabuti ang kanilang background, okay? At ang kanilang mga ginawa, akala lang natin, ganun-ganun lang yon. Ako nga po, nung bata pa lang ako, sabi ko ganun, ang gusto ko sa 3, gold lang. Tama po ba? Aanin ko yung insenso. Ayoko nga na umuwi ng insenso. Bakit binigyan nila si Jesus Christ ng insenso? Sayang, diapers na lang. Mga papakinabangan pa. Okay? O t-shirt kaya. Okay? Pero bakit insenso? Why? Because it has significant message. At sa panahon natin ito, mga kapatid ko, kinakailangan nating patuloy na si Kristo ay maging saserdote natin, maging pari natin sa ating buhay. Maging priest natin sa ating buhay. He will always represent us sa mata ng ating Diyos Ama. Amen? Si Kristo ay ang ating saserdote. Okay? Next, sabi niya gano'n, the next gift please, sabi nung mga Magi, dinala ngayon yung next gift. At ang next gift, last gift, is myrrh. Okay? Ano po yung myrrh, no? Sabi po ron, they gave him gold, frankincense, and myrrh. Ang myrrh po, mga kapatid, ay isang uri ng oil. At ang oil po ng myrrh ay ginagamit po yan, okay, pagka ang isang patay ay iniimbalsamo. Sa panahon ngayon natin ito, okay, parang formally na, pero no. Kung ang kagandahan po ng myrrh, okay, kahit na ang katawan mo ay nabubulok, matatapunan siya ng amoy ng myrrh. Yung iba pong mga perfume companies, kumukuha sila ng konting solution sa myrrh para para ihalo sa kanilang perfume. Okay? Sapagkat sobrang tindi po ng amoy ng myrrh. Mabango po siya, pero as in talaga naman pong matindi talaga. When I was in Israel, talaga pong nakaamoy po ako ng myrrh. Talagang lahat, sinubukan ko lahat na nasa Biblia doon. Talagang inano ko po yun eh. Talaga pong maganda rin po yung amoy niya, pero matapang. Masyado siyang matapang.
Ginagamit po ito kapag ang ina-apply sa katawan ng isang patay. Pagka siya po ay inimbalsamuhan, inaayos yung kanyang katawan para hindi po mangamoy agad. Okay, nilalagyan po ito sa kay binabalutan ng ano. Now, bakit myrrh? Yan. Di ba? Siguro tatanungin natin, bakit myrrh? Aanin niya ng isang bata. Pakikinabangan ba ni Jesus Christ yan? Ako, iba sa inyo, mga mata. Ano kaya? Alright? Okay? Ang myrrh po ay pagpapakita na si Jesus Christ po ay hindi lang basta ipinanganak dito para maging saserdote o representative ng tao sa Diyos. Ang myrrh po ay nagpapakita ng mensahe na sinasabi nila kay Jesus Christ, Jesus, you're not just my king. You're not just my representative to God. You're not just my priest. But Jesus, you are my sacrifice. Wala. Pakipindot na lang, parang nagano. Okay. Jesus, you are my sacrifice. Yan, okay na. Alright, okay na yan. Okay. Bakit po mga kapatid? Kung in the 8 days, dito na naunawaan po naniniwala ko, dito naunawaan ni Mary, dito na naunawaan ni Joseph, kung bakit nung dinala na sa ika-8 araw si Jesus Christ doon sa loob ng templo para i-dedicate, okay? May nakasalubong sila doon sa templo. Una si Ana, yung babae. Sumunod si Simeon. Okay? Anong mensahe ng dalawang ito kina Mary? Sabi ni Simeon, pinakita sa akin sa panaginip ng Diyos na hindi daw po ako mamamatay. Matandang-matanda na si Simeon. Hindi ako mamamatay hanggat hindi ko nakikita ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ngayon nakita ko na siya. Maaari na akong kunin ng Panginoon. Si Simeon. Ganon din si Ana, okay, na matagal nang nandoon at naglilingkod bilang prayer warrior doon sa templong yun. Okay? Nakita niya, at ang mensahe nilang dalawa ay ano? Si Jesus na tawag ito na ipinanganak, na nakita nilang ito ay ipinanganak hindi lamang para maging hindi lamang para gumawa ng himala. Siya ipinanganak upang mamatay. He was born to die. Okay? Why? Bakit kinakailangan niya mamatay? Because He will be our sacrifice. He will die. Kasi kinakailangan niya mamatay. Kung hindi siya mamamatay, walang kapatawaran ang kasalanan ng tao. In other words, Jesus, you are our Savior. Amen? Amen. Kaya mere. Okay? Ibig sabihin nun, si Jesus ay aming sacrifice and He is our Savior. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang magre-represent ng aming kasalanan at ikaw din ang magsasakripisyo ng buhay para ang aming kasalanan ay malinis at ikaw ang aming tagapagligtas. Yun pong ibig sabihin ng mere. Sila Jesus Christ po, si Jesus Christ po, sila Mary, kailangan nila ng finances during that time. Pero ang importante doon ay yung mensahe ng tatlong Diyos na yun. Mga anak ng Diyos, kapag tayo po'y nag-o-offer sa Panginoon, yung atin po bang ino-offer na treasure, ito po ba? Maaaring, sabi ko nga, maaaring finances, maaaring effort, maaaring time, maaaring ano pa mang mga bagay na pwede mong ibigay sa Panginoon. Ano man yung mga na yan, mga sacrifice na binibigay mo sa Kanya. Pero dapat po mga kapatid ko,